Hello, magandang buhay mga kabakeks. For today's video nga, tayo ay maglalakwatsa. So tayo nga ay muli na naman makiki-birthday mga kabakeks. At sa mga oras nga na yan mga kabakeks, kami ay paalis na. At yan nga nauna-una nang sumakay si Kuya Bakokong at tinutulak na nga din ni Mami ang ating tricycle na sasakyan ni Bakekang at ni Kuya Bakokong. At ito nga si ating baby Bakekang ay mukhang alam na siya ay gagalat. Ayan nga, pangiti-ngiti pa. At ito na nga ang ating hinihintay si tita dahil siya ang maghahawak sa loob ng tricycle kay baby Bakeks natin. Dahil ako nga ay sasakay kay Mr. Bakokong at kasama natin siya ngayong maggagala. At iyan nga mga kabakeks, nagsisakayan na nga sila sa tricycle at sila ay paalis na at mauuna na sa amin. At nang sila nga ay makaalis, ako naman itong maghihintay kay Mr. Bakokong. At iyan nga din sa wakas, ay natapos na sa mga kanyang pinaggagawa at ito nga at paalis na nga din kami. At ayan nga, nakasakay na nga din ako sa kanya dyan at palabas na nga kami ng highway. Medyo maputik nga sa ating dadaanan dahil nag-uulan nga ng mga panahon na yan. Pero hindi tayo mapipigilan mga kabakeks ng ulan-ulan na yan. Nung nakaraang linggo pa nga tong video na to mga kabakeks ay hindi ko maharap ang pag-i-edit dahil sapagkat datapwat ang ating baby Bakeks ay alam nyo na. Dahil ang ating baby Bakeks nga ay hindi nga nagpapababa or nagpapakarga sa iba bukod kay Mami. Sabayan mo pa nga ng santambak na trabaho na gagawin sa bahay dahil nga naiipon dahil hindi ko nga maibababa si baby Bakeks hanggat hindi tulog. Sabi nga nila sa akin, si baby Bakeks ay medyo magbabago-pago pa daw yan pag siya'y umidad ng 1 taon. Naisip ko na nga lang din na samantalahin ang pagkakataong ito dahil hindi naman habang buhay na baby ang ating baby Bakeks. Dahil sa malamang yan, pag laki-laki nga ng ating baby Bakeks, hindi ko na rin naman ito makakarga at sulitin na nga lang din natin. At ayan nga mga kabakeks, kami nga ay nagpagas na dyan sa gasolinahan. Ay siya nga, ang ngalan naman kung saan tayo magpagas, di sa gasolinahan nga lang, ang ngalan naman sa hardware. At nagpatapos nga ang aming pagpapagas ay ito na nga at bumalik na nga ulit kami sa aming biyahe. Medyo malapit-lapit na nga din tayo sa ating patutunguhan. Dito nga ulit sa General Lim, Orion, Bataan tayo magpupunta at makiki-birthday. Mabuti na nga lang din at nakisama tong panahon at hindi nga nag-uulan ng mga sandaling iyan. Dahil bago nga dumating ang araw na to ay panay nga ang pag-ulan. At puti nga din ay nakasama ko ngayon si Mr. Bakokong natin at medyo nakaluwag-luwag sa pagsakay. Minsan nga lang natin nakakasama yan si Mr. Bakokong sa galaan dahil nga busy-busy yan sa kanyang trabaho. Construction worker nga siya sa isang private company sa Maribeles, Bataan. Sa sobrang sipag nga niyan ay bihirang-bihira ako yan mapa-absent. Kung hindi ko pa nga pilitin ay hindi nga yan a-absent. At ito nga mga kabakeks, nakarating na nga kami sa ating patutunguhan. Ayan nga at kitang-kita nyo pa ang ebidensya ng pag-ulan-ulan dito nga sa Bataan. At ayan nga, puro putik nga ang ating dadaanan. Hindi na nga namin naipasok ang aming tricycle at ang motor dahil nga sa sobrang putik. At ayun nga si Kuya Bakokong tuwang-tuwa na at ito naman si tita natin ay tuwang-tuwa dahil ako ngayon nadulas pa. At ayun nga mga kabakeks, ang view dito sa resort na aming pinuntahan. Parang semi-resort pa lang siya mga kabakeks dahil isa pa nga lang swimming pool at pang bata pa nga lang. Pwede na nga din dyan yung mga isip bata na katulad natin dahil lalangoy lang din naman tayo dyan mga kabakeks. At ito na nga ang aming naabutan nang kami ay dumating dito. Busy-busy ang aking mga tiyahin sa kanilang pagluluto at yan nga ang aking ina. Hindi na nakapagpigil at siya ay kumain na. At ito nga ang simpleng dekorasyon ng birthday party ng aking lolo. At iyan nga ang mga naluto ng mga ulam ng aking mga tiyahin at kamag-anakan ng aking lolo. At iyan nga si Kuya Bakokong natin ay busy na nga sa pagligo sa swimming pool. Ayan nga tuwang-tuwa at hindi na nga mapigilan ng pagligo-ligo. At iyan nga ang ating baby Bakeks ay patanaw-tanaw lang kay kuya niya dahil hindi pa naman siya pwedeng maligo sa swimming pool dahil malamig. At nang makabalik nga ako dito sa ating cottage, ito nga ang mga kaganapan dito ay busy ang mga tao sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga kakainin. Naghihiwa-hiwa pa nga sila dyan mga kabakeks ng iba pang mga rikado para sa iba pang mga lulutuin. Dahil magluluto pa nga sila ng pangsisig.
At yan nga mga kabakeks, busy pa nga ang mga tita ko sa mga pagluluto dyan. At syempre pag may handaan, hindi nga nawawala ang inuman. At ayan nga si Kuya Bakokong natin, napagod nakakalangoy, nagutom na. At ayan nga kumakain na, may pagsayaw-sayaw pa. Nakakatuwa nga lang din yan si Kuya Bakokong natin mga kabakeks, dahil yan pag sinama mo sa handaan ay hindi yan pipili ng pagkain, walang selan-selan, kain kung kain. Ganyan din sana si Bakekang natin paglaki. At yan nga si baby Bakeks natin, may kupit-kupit yan sa kamay. Ayan o, may ipit-ipit siya dyan sa kamay niya at susubo niya yan. Natutuwa nga ako habang pinapanood ko nga tong video na to. Dahil tignan nyo nga dyan si Bakekang natin, ay may pagtalikod pa, nahiya pang sumubo. Pero ayan, tignan nyo, susubo niya din naman yung nasa kamay niya. O diba, sapa-sapa niya, nasasarapan din siya dyan. Mukhang mahiyain pa yata sa personal talaga tong ating baby Bakeks. At iyan nga si tita natin, nahiya pa siya, pero ayan, naghihiwa ng ngunguyain habang nagkukunwaring nakikigayat-gayat ng mga Ricardo. Matapos nga natin kulitin niya si tita, ito nga, at lumipat kami ng pesto dito sa isang lamesang malaki. At inilapag ko nga muna si baby Bakeks dahil medyo nga nangangalay pa ako. Hindi pa nga tapos niyang kumain si Kuya Bakokong, pero nagmamadali siyang kumain dyan dahil gustong-gusto niya na nga agad bumalik sa swimming pool. Pero ayan, tingnan niyo naman si baby Bakeks natin mga kabakekang. Sarap na sarap din sa sinasapa niyang kapiranggot na karne. At matapos nga namin kumain, hindi ko na nga rin napakita. Eto nga, tumambay muna kami sa isang kubo at nagpa-video nga ako dyan kay Tita Bunso. Sabi ko nga videohan naman kami dito kuwari sa kubo. Hindi ako titingin, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. At ayan nga, tawang-tawa pa ako. Kitang-kita ang mga gilagit. At pagkatapos nga yan, kinantahan na nga namin si Lolo. Nakakain na nga kami lahat-lahat. Hindi pa nga namin siya nakantahan ng happy birthday. At ayan nga, Lolo, happy birthday. Kinakantahan nga namin siya sa mga sandaling yan at mag-blow-blow pa nga siya dyan. Sabi nga sa akin ni daddy ko picturean ko nga daw at videohan niya si Lolo. At ayan nga, binidyohan ko na nga para kahit paano naman may remembrance tayo kay Lolo Elmer. At ito nga ang aking tita nagpa-video nga sa akin na habang siya nagpapaturo magsaing o magluto ng kanin sa kakaibang proseso ng pagluluto. At ayan nga, tawang-tawa nga kami dyan. Dahil i-upload niya nga daw sa kanyang reels, pero hindi nga din ako nagpapigil. Ayan nga, at sinama ko na nga dito sa aking video. Diyan nga lang din ni Tita Natry ang ganyang proseso ng pagluluto ng kanin sa kawa. At iyan nga, after nga ng paglalagay ng bigas sa kawa, halu-haluin nyo muna ng mga ilang minuto daw para hindi siya mabantilaw or may mahihilaw na kanin. At pagkatapos nga daw ng halo-halo, lagyan daw ng dahon ng saging sa ibabaw bago ito takpan at hintayin na lang natin siyang maluto. At eto na nga mga kabakeks, ang the best sa lahat, ang lechon. Syempre may nagpahabol ng lechon para kay Lolo Elmer, kamag-anakan niya. Hindi ko nga lang pong sure kung kanino, pero hindi tayo magpapahuli. Titikman nga po natin yung lechon na yan. At ayan nga, napakasarap mga kabakeks. Minsan nga lang tayo makatikim yan, kaya sulitin na natin. At after nga niyan mga kabakeks, nag-ready na nga kami para umuwi. At nagtingin-tingin nga lang muna kami sandali dito sa view ng resort na ito. At iyan ang makikita natin mga kabakeks. At hanggang dito na nga lang ating video mga kabakeks. Salamat sa panonood. Bye! God bless!